po, tayo ay magpapasimula na ng ating gawain. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat at muli ay binipon mo kami sa dakong ito sa tahanan ni Ate Lini na kami po ay mag-aaral na iyong mga salita. Lord, marami po kami mga problema, maraming may mga karamdaman. Nawa po Lord nawa ay alisin niyo muna ang aming mga problema o karamdaman ng aming mga mahal sa buhay dahil nananalig kami Lord na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Kaya umaasa po kami na pagagalingin po ninyo ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. At Lord, dalangin ko nga po Lord na maipamuhay po namin ang aming pag-aaralan sa hapong ito. Patuloy po akong lumalapit sa inyo, Lord. Marami po kami kapatiran na wala rito. Hindi namin alam kung ano ang mga kadahilanan, ano ang mga problema. Nawa, Lord, dahil nananalig ako na kayo po ang dakilang misyonero, o kung hindi man po ninyo sila madala rito, nawa po, Lord, maghanap pa kayo ng iba na makasama po namin na kami ay mag-aralan. Ito po ang inalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay. So, re-reviewin ko muna kayo. Parang cross-examine. No? Mahilig ako sa cross-examine eh. Kasi mahirap na eh. Turo ng turo. Pagkatapos hindi naman mahuli-huli kung ano yung tinuturo. No? Dumadami. Halimbawa, diba nakita nyo naman sa bulletin board na ako ay graduate. Bachelor of Ministry. Ibig sabihin, degree holder ako. At pangalawa, mayroon akong masteral. Master in Christian Leadership. Isang course na lang, doctorate. Pero hindi ko na pinapilan. Kasi magiging doktor ako pag nakagraduate ako ng doctorate. Doktor na ang tawag sa akin, hindi na pastor. Doktor. Kasi hindi sa medisina. Sa teacher din, merong master, merong doctorate din. Pangatlo, doctorate. Kaya tatawagin ka doktor, pero pastor ka. Okay. Pag ito kasing doctorate, may sarili ka ng Hindi na doktrina. kayo mag-ano sa akin gano'n. Bawal na. Hindi. Pwede Pero din. pwede pa rin ako mag-Bible study. Pero tawag namin sa inyo, doktor. Doktor, hindi pastor. Okay. So, pag doktor na kasi, mayroon ng sarili doktrina. Mayroong sariling, halimbawa, kung ano yung gusto ni Lord na naiiba. Kasi, ang mga churches kasi, mga doktrinal yan. Iba ang doktrina ng EMLA. Iba ang doktrina ng Southern Baptist. Iba ang doktrina ng Day by Day. Iba ang doktrina ng JIL. Doctrinal po yung mga doktrina. So kung ako ay nakapasa na sa doctorate, mayroon na rin akong sariling doktrina. Ano kung bakit ang ano? Bagamat hindi ako graduate, pero hindi kayo nagtataka na iba yung mga itinuturo. Hindi tinuturo yung mga email. Hindi yung tinuturo ng Southern Baptist. Kasi ang sinusunod ko, yung lead ng Holy Spirit. Kaya parang doktor na rin ako. Parang doktor na rin. Sino yun? Magandang hapon. Si Kon ba to? Ang ating new member. Bilis mo ah. Ang alin? Yung sa dictionary. Late lang nga eh. Late lang nga kasi. Nakikita ko lang sa Eh, isa. naayos ko pa ngayon. Sa tindahan, tumakbo ka no? Oo. Nakalimutan mo, Minchi? Nene po, nene. Nene. Baka- Iba yung Minchi naman ng isa. First time ba natin? Hindi po. Ay, wala na kasi. Wala ako. Si sister. Ang tingin ko sa kanya, first First time sa time. inyo mo. Sa Hindi, ito po. ako si Pastor Edgar. Yung isa kong assistant pastor, Pastor Jeff.
Siguro yun ang nakausap mo. Si sister. Ah, Ay, si asawa niya. Pastora Lilia, asawa Misis ko. niya. Okay, so Nene. Kuwan ka na ba, Nene? Natin ako sa church. Yung, Natin. Opo. Saan church? Sa inyo po. Nakadalawang Katanaw ka din yung may dalawang Baby anak ba? na. oo, na may sakit nga yata nung nakaraan. Yung muli. Ikaw pala yun. Oh, mabuti naman. Okay. Yun nga sabi ko sa kanya, hindi pwedeng hindi kayo aatin paglinggo. At kung may pagkakataon, pilitin sa Bible. Oo. Kung may pinipili kayo, sinabihan ko oras na. Kaya doon si Menchi, Basa po. ito hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ano po yan? Binabasa niyo? Epeso. 2:8-9? Ha? Chapter 2:8-9. Ay, ito chapter 2. Efeso chapter 2:8-9. Chapter 2. Yes. Okay. Sapagkat dahil sa kagandahan Yan. ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ng sinuman. Yun. Ayun. Oh, sige. Si Nene. Pakibasa Nene. 8-9. Ito. Chapter 2. 8-9. Ano na ba yan? Chapter 2. Oh, 8-9. 8-9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino. Ang turo ng pari. Gumawa daw tayo ng mabuti. O ano ang sabi dyan? Sa pananampalataya. Naligtas tayo sa pananampalataya, hindi sa paggawa ng mabuti. Pero, tamang makikita sa atin na ang good works. Para wala kang kaaway. Di ba? Kasi kung masama ka naman. Pero para sa salvation, hindi ka maligtas sa paggawa ng mabuti. Kundi ang liwaliwanag sa pananampalataya kay Kristo. So alam mo na ngayon. Ha? Nananampalataya na kay Kristo, di ba? Apo. Na siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Oh. So, ano yung liwanag? Pakibasa yung isa, Tito 3:5. Tito 3:5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. At Ano? tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay na, tama na po. Di ba ang yung liwanag? Hindi ka naligtas sa paggawa ng mabuti. Kundi Kaya sa pananampalataya. Yes. Kaya kahit anong gawin mo dyan, buong kayamanan mo, ipamigay mo para maligtas ka kasi mabuti yun eh. Opo. Hindi ka maligtas. Kundi maligtas tayo, regalo pa yan. Biyaya, regalo. We are saved. Sabi sa English ng Ephesians chapter 2:8-9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus, our Lord. Diba? Dahil nanampalataya tayo, ligtas tayo. Salamat ang tulong. So, Tito 3:5, hindi ka naligtas sa paggawa ng mabuti. Eh, kaso ang ibang sikta, yan ang itinuturo. Gumawa ng mabuti sa Gumawa kapwa. ng mabuti sa kapwa para maligtas. So, malaki ang pagbabago. Ha? Malaki ang pagbabago. So, mabuti naman, ito na. Ikaw ba ay nakipag-isa na kay Hesus Kristo? Di pa. O, sige. Binyag daw. Ano? Binyag. 2 Corinthians. Hindi, natural yan. Huwag kang mahiya nila. Oo. Huwag kang mahiya. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa Sandali, na kayo- makinig ka na lang muna. Ay, Sige, ikaw na. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo,
ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay. Naintindihan mo, Benson? Ano ba naman bago? Hindi, yung kapag daw nakipag-isa ka na kay Jesucristo, ay isa ka na bagong nilalang. Nagkakaroon na. Newborn. Yung born din. Ah, Yung diba? born din. Parang Kaya- generation. Kaya tinanong kita, nakipag-isa ka na sa kanya. Kumbaga, ay hindi, sandali. Kumbaga sa pare, bibigyan kita ng example. Ang pare, nakikipag-isa yan ni Kristo. Ibig sabihin, itong mga pare, makinig kayo, itong mga pare, ikinakasal kay Kristo. Nakuha nyo? O, ikaw ba, nakipag-isa ka na kay Kristo? Ha? Dito. Hindi pa. So, sa oras na ito, patatanggapin kita. Kaya di ba tinanong kita kanina, tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Dahil, ba't ko yan ang inuuna ha? Para, alam mo yung nagsisimba ka, alam mo kung saan ang tungo mo. Nagpupuri ka sa Diyos, kaya ka nagsimba. Kaya ka nagsimba, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kaya ka nagsimba, May mga bawa. humihingi ng tawad. Kaya ka nagsimba, Pag-sila- yes, mga kahilingan, marami, di ba? Lahat ng needs na pangangailangan mo. Mga Okay. wishes. Gusto mo bang mabasa sa Bible? Yung lahat ng gusto mo Matutupad. natupad? Basahin mo sa Matthew 6:33. Matthew 6:33. Okay. Sige. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyan halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Wow. Diba? Ang lahat daw ng sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan nyo sa bahay nyo, ibibigay niya. Kaya lang, hindi mo pa kasi natatagpuan. Pakibasa nga dyan sa John 3:5. Hindi mo pa kasi siya natatagpuan. Hindi mo naman siya hinanap eh. Nagsisimba ka lang noon. Sisimba ka ng simba sa Katoliko. Pero hindi mo siya hinanap. Kaya hindi mo alam na you are saved. Hindi kagaya ngayon, ako nagmamalasakit. Kasi alam nila lahat yan. Lahat ng tao dito sa tabor, kahit man saan, mahal ko. Bakit ko mahal? Ang ibig sabihin, hindi ko gustong sa impyerno kayo. Totoo, dalawa lang ang pupuntahan. Impyerno, langit. Di ba? O kaya yung pagmamahal ko, gusto ko ma-share sa'yo yung katotohanan. The truth shall set you free. Kung nandoon ka ng linggo, wala ka yata ng linggo. Tama po. Okay. Yun ang topic ko. The truth shall set you free. So, ito ang kagandahan ko. No? Hanapin mo raw muna si Kristo. Diba? Yung, sige, ano yung pinapabasa Sagot ko? naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Ano ba ang sinabi ko? John 3:5? John 3:5. O sige. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Ang sabi diyan, dapat ka, para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, di ba? Kanina, seek ye first, hanapin. Para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, pakiulit, hanap, Tandaan mo, dapat kang isilang na ilan muli. sa pamamagitan ng tubig at ng Yung espiritu. born again, yung dapat kang isilang na muli. O, di ba kanina sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, ikaw ngayon ay bago na. So,
O unti-untiin ko lang kasi matataranta ka sa dami. Diyan lahat. Matataranta ka. O unti-untiin ko lang. Parang So, makinig ka na kay Pastor. So, tingnan mo. Makinig ka. Gusto mo na ba? Willing ka na ba makipag-isa sa kanya? Willing ka na ba makipag-isa? Yung ikinakasal ka. Pag makipag-isa, kasi nasabi yung kababasa niya lang, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Diba? Kaya, dapat kang isilang na muli. Pag nakipag-isa ka kasi, ikaw ngayon ay namatay na yung dati mo. No? Yung kung dati palaway ka, palamura ka, o dati, gano'n na yun. Kaya nga, di ba, sabi, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong panganak. Wala na ang dati, ikaw ngayon ay bago na. Kaya, yung salita niya, kakalimutan mo na yung dati. No? Ikaw ngayon ay bago na. No? Bagong tipan. Bagong tipan, lumang tipan. Okay, so, sa puso mo, gusto kong marinig. Talagang willing ka na ba talagang tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Amen. Very good. So, susunod ka lang sa mga sasabihin ko. Unang-una, kilalanin mo makasalanan. Tama? Ano ang ibig sabihin kilalanin makasalanan? Dahil ikaw ang nakakaunawa ng sarili mo. Pwede mo ba sa akin sabihin na ilang taon ka na yun? Mag-38 po. 38. 8. 38. Simula ba na magkaisip ka hindi ka nagkasala o nagkakasala? Amen. Kaya tama yung sabi ko na kilalanin natin ang kasalanan tayo. Lahat ng yan. Lahat natin makasalanan. So kilalanin natin. Pagkatapos, pagsisihan mo yung mga kasalanan mo, yung nagawa mong kasalanan. Repent. No? And mayroon pa nga dyan, repent and be baptized. Dapat mabautismohan ka. Okay, so saan na ba tayo? So pagsisihan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Diba? Halimbawa, ikaw, nung bata ka pa, nagkasala ka sa magulang mo, anong ginagawa mo? Pag nagkasala ka, diba, hihingi ka ng tawad. Diba, ganun yun. So, ganun din kay Lord. Sorry, Lord. Diba? Humingi ka. Inaamin ko, Lord, makasalanan ko talaga ako. So, lahat ng kasalanan ko, pagsisisihan ko. Mamaya patatanggapin ka ni Ate Lini. Ate Lini, ihanda mo yan sarili mo. Pero tinuturoan ko na siya. Magsisihan mo, tapos humingi ka ng tawad sa Kanya. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Basahin niyo sa Revelation 3:20. Pahayag 3:20 sa pinakadulo. Pahayag 3:20. Yan. 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin mo man ang aking tinig at bunuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasali niya. Okay. Si Jesus ang nagsasalita. Ang sabi niya, tumutuktok siya sa pinto. Papasukin. Para sa atin, hindi pintuan ng bahay. Bahay. Pintuan ng ano? Puso. Yes. Yung pintuan ng puso. So, buksan mo siya. Papasok. Yung inilala mo makasalanan ka, pinagsisiyan mong kasalanan mo, humingi ka ng tawad, lahat ng dati mong ginagawang masasama, diablo yun, palayasin mo. Pag nagsisi ka, palayasin mo. At pag nakita ni Jesus na bakante na ang puso mo, papasok sa iyo. Nakuha mo. So, pag pumasok na sa iyo si Jesus,
Isa na kayo. Nakapag-isa ka na. Born again ka na. Bago ka nang nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, ilan ba anak mo? Dalawa. Yung isa na lang muna. Naisilang mo ba yung anak mo? May kasalanan na? Wala. Kasi, bagamat may minana silang kasalanan. Yung kasalanan ni Adan at iba. Pero wala pa silang nagagawa kasi baby, bagong silang. O diba, sinabi kanina sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo, kaya makikipag-isa ka, ay isa ka ng bagong nilalang. So dahil bago ka ng nilalang, wala ka ng kasalanan. Nakuha mo ba? Wala na yung dati mong kasalanan, wala na yung dati, ikaw ngayon ay bago na. Newborn. So makakapasok ka na sa kaharian, yung binasa niya sa John 3:5. You cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Ano ba yung ipapanganak? Babalik ka ba sa nanay mo? Hindi. Born again in spirit. Born again in spirit. So, nakukuha mo na ngayon yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ngayon, natagpuan mo na si Kristo eh. Di ba? Nene? Natagpuan mo na. Nasa kaharian ka na niya ngayon. Pero, dapat, tatanggapin mo. Kaya patatanggapin ka ngayon ni Ate Lene. Para ang ibig sabihin niya, mayroon ka ng assurance na sa langit, mayroon ka ng assurance na anytime nabawian tayo ng buhay, anytime nabawian tayo ng buhay, sa langit ng tungo natin. Isin mo may sabi, hindi ako ha. Bible ang nagsabi. Sigurado. No, hindi ako ang nagsabi. Ako lang ang guide. Guide lang ako ni Lord para magpaliwanag. Para akong doktor. Ang doktor ganun din. Guide din yan para magpaliwanag ng iyong karamdaman. Ako naman, karamdaman iba yung kasalanan. Okay. So, handa ka na ba ngayon talaga, ha? Nene? Okay. Tandaan mo ang date. Doon ka. Tandaan mo muna ang date. Anong petsa ngayon, Nene? December 6, 2020. October. October 6. September, sabi ko September. October. October 6. Tandaan mo, yan ang birthday. Sige, doon ka. October 6. Tapos ipag-pray-pray kita. Oo nga, over mo nga. O, pakakuan mo na. Patatanggapin mo Nanay. na. Hindi ka pastor naman patanggal at ako na naman. Trabaho mo yan eh. Pag-pray niya. Bakit ka sa akin? Pasabulo. Ikaw kayo nakahanda na. Ay, loka-loka talaga. Loka-loka talaga. Sige. Lagi mo bumuli. Tawag mo kayo. Panginoon, sa oras na ito, marami pong salamat sa pag-asang pinagkakaloon mo kay Mary. Ay, sasabay ka para sa akin. Ngayon na. Panginoon, marami pong salamat sa pag-asang pinagkakaloon sa akin. Salamat po, Panginoon, sa iyong magandang pagkakaloon. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko sa iyong kapagligtas ng aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon ko, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa sa inyo. Huwag po akong pababayaan, Panginoon. Lord, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At alam ko, Panginoon, bibili ko ang ang nagtiriwang dahil may isang kang alam na tumulak sa oras na ito. Maraming po salamat. At patawarin mo po ako, Panginoon ko, sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. Maraming salamat, Lord. Sige, ako na mga maraming para sa iyo. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. At sinili, Panginoon ko, ang lahat ng kanyang balak, ang lahat ng kanyang plano, lalo na para sa iyo, ay hindi mo siya pagkakayaan, lalo na sa kanyang pagkahanap mo, sa kanyang pamilya, ay makakilala rin sa iyo, Panginoon ko. Kaya sa oras na ito, Panginoon ko, hindi mo siya pagkakayaan, lahat ng kanyang balak sa buhay, lalo na ang kanyang anak na ang pagkataon, patuloy mong pagagalingin sa kalagayan niya,
unawain niya kung paano kanya tinanggap at hindi niya pagkakayaan ng ibang gawain, lalo na ang pagsamba sa'yo, yung panangalangan pagbuli ng mga pangangailangan niya, Panginoon ko. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa tunay pag-akas ang pinakapalood mo sa kanya. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon ko. Ama, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Bibindisyonan ko po si Nene na alam ko, Lord, na ang mga anghel sa langit ay nag-aawitan. Lalong-lalo na po kayo. Kayo ay nagagalak na mayroon na naman pong isang kaluluwa na lumanggap para sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong katulad ni Ate Nene. Alam ko, Lord, na marami pa rito sa tabong 3, tabong 2. Nawa po, Lord, ay ipadala po ninyo sa amin nang upang sa ganun po kami ay sama-samang nagpupuri, sama-samang nagpapasalamat at sinasamba po namin sa Espiritu at katotohanan. Welcome, Nene. Welcome. Kapamilya ka na. Sabi nga sa mga Isman, kaya na hindi nakatulang ang lahat ng pagkaisa sa kanya. Kaya magpatuloy ka, patuloy yung pagkakala. Huwag kang tutulad sa iba na, oh, mula naman yan, may lakad naman ako. Magpatuloy ka kasi yan ang gusto ng Panginoon. Mas unahin mo siya. Siya ang bigyan mo ng prioridad. Yung ano-ano nga yung balakid yan, ay naitas ka dapat. Diretso ba yung ulan, nakakatama dyan, pero dapat yung diretso ka. Alam mo ako, sa edad ko ito, never akong nag-visa. Pag pupuri sa kanya, hindi mo titignan yung Diyos kasi si Jesus ang titignan mo. Hindi yung mga kasama mo, hindi yung nag-invite sa'yo, hindi yung pinagkakaroon mo na utang na loob. Kasi ang lahat ay siya ang magbigay sa atin. Kaya, magpatuloy siya. Okay, so may oras pa naman tayo, no? May oras pa naman tayo. Itutuloy ko yung ating gawain, di ba? Basta eksakto alas 4 tapos tayo, ha? Okay. So, di ba ano ang sabi ko? Ako ay kung nag-aral ng doctorate, doctor na sana. No? Okay. Pero kung inyong mapapansin, sumang-ayon naman kayo kanina, katulad nung salvation, yung teaching ko na nakakapanibago, na package deal, pakyaw. Di ba? Gusto niyo ba yun? Oh, di ba si Ate Lene? Lahat ng anak mo, Ate Lene, lahat ng anak mo, dahil ikaw ay nanampalataya sa Diyos, lahat ng anak mo maliligtas hanggang kaapu-apuhan up to 1,000 generation. Di ba? Sang-ayon ka. Anyway, biblical naman yan. Binabasa ko sa Sila inyo. naman yung mga Christian na rin eh. Kaya wala sa pudam ko eh. Oo. Kaya, So, hindi yun. Yung pangako ang paghawakan mo. Ang paghawakan, ikaw ganun ka rin. Si Lisa ganun ka rin. Ate Lisa, Nene, paghahawakan mo ngayon yan na dahil ikaw ngayon ay Kristiyano na, lahat ng anak mo maliligtas. Kasi bibigyan ko kayo ng example. Si Noe, no? Diba? Siya na lang ang matuwid. Yung mga itinuturo ko ng mga nakaraan. Pero ang naligtas, pamilya niya. 3 anak na lalaki, 3 manugang, pati asawa ni Noe. Diba? Ligtas, di ba? Hindi sila namatay. Okay, si Lot, ganun din. Kaya lang namatay yung nanay, eh, sabi, wag lumingon. Lumingon. Naging asin. Natigas ang ulo. Pero ligtas sana. Oo, ligtas sana. So, buong pamilya din sana ni Lot. Oh. Ito ang tanong ko sa inyo. Bakit? Ito yung genealogy. Basahin nyo, Matthew 1 to 17. Yung lahi ni Abraham. The genealogy of Jesus, the Messiah. 1 to 17. 1 to 17. 1-1. Sige, lakas, County Lisa. 1:1 hanggang sa 17. Yes. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David
Ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Juda na Ito, ama ni malaki. Maris at Kitang-kita. Sala kay Yan. Tamar. Oh, di ba? Nasaan na? Kitamar. Oh, sige, ano pa? Paris, Isro, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon, kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Rod, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa nagbibihag ang mga taga-Huda sa Babylonia, ang mga ninunoon ni Jesus ay sina David, Salomon na anak ni Haring David, sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Shaphat, Joram, Uzias, Jotam, Akas, Ezekias, Manasis, Amon, Isias, Jeconias at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila magbibihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatil, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Yan na. Eliod, Eleazar, Matan, Jacob at si na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Okay. At 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Hanggang kay Kristo. Jesus. Okay. So, bakit naging package din? Tingnan nyo. Ito ba si Abraham galing kay Adan? Pang-ilan? Si Abraham galing kay Adan. Wala yan dyan. Ito. Pang 20, Yes. Family line. Kaya pag-aaralan nyo yung ipinaskill ko doon. Picturean nyo, tandaan nyo, memoryahin nyo. Si Abraham, from Adam to Abraham, 20. From Abraham to Jesus, 42. 42 yan. Kasi 14 eh. Hindi ko lang makita yung isa. Tulungan nyo ako na makita yung isa. Hindi ko makita eh. Baka ikaw yung isa. Baka ilagay kita sa 41. Okay. Okay. So, bakit? Ang tanong ko sa inyo, kaya cross-examine. Bakit si Abraham, bakit si Jesus, kasi sa Tagalog ng genealogy, lahi sa Tagalog. Bakit si Jesus hindi sinabing lahi ni ito? Ni Adam. Kasi si Adam ang pinagmulan eh. Kasi si Jesus, lahi siya ni Abraham. Oh, si Abraham galing din kay Adam. Bakit hindi sinabi? Na, Ah. Bakit? Kasi ano, yan. tagapagligtas. Ha? Kaya nire-review ko kayo. Nire-review ko kayo. Nakakalit. Tingnan mo, Ate Lini. Sinabi sa binasa nila, Matthew 1:1, lahat ito, ang lahi ni Jesus si Abraham. Alam ko na. Sandali. Bakit si Abraham galing kay Adan? Ba't hindi isinali si Adan hanggang si Tera? Si Tera, tatay ni Abraham. Bakit hindi? Bakit hindi sinabi? Sige nga, bakit? Kasi si Jesus ang Alpha at Omega. Oo, pero hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi nasagot. Dahil Ang sagot ko, bakit hindi sinabi ni Jesus na ang lahi niya galing kay Adan? kay Abraham nagsimula Ang alin? ang lahi nila, hindi yung binigay na regalo ng Diyos na pagpapalain. Hindi lang pagpapalain. Save. Kasi tingnan niyo, di ba sabi ko, si Adan, nilalang banal. Nagkasala, naging Gentiles, makasalanan. Di ba? Katapos, si anak ni Adan,
Si Abel at Cain. Si Abel, pinatay. Pero ano ang sabi kay Abel? Naging righteous. Naging matuwid. Righteous si Abel. Kaya lang, wala siyang anak nang pinatay sa binata. Kaya itong si Adan, si Seth ang nilagay. Kasi itong si Seth, anak din niya ni Adan. 3 ang anak niya noon. Si Cain muna at Abel. Pinatay si Abel, si Cain pinalayas ng Diyos. So walang natira kay Adan. So nag-anak uli siya, si Seth. At si Seth naman, Enos ang anak niya. Si Enos, Kenan, Mahalil, Jared. Dito, pwera kay Abraham, sino ang nakikita niyong righteous? Adam. Eh, Noah. nagkasala na nga eh. Noah. Yun. Si Noah. Ano pa? Sino pa ang righteous? Si Enoch. Si Ha? Enoch. Si Amen. Si Enoch. O, 2 na. Sino pa? Si Abraham. 3 yan eh. Pwera si Abraham. Binanggit ko na kanina. Kinalimutan niyo. Si Abel. Yes. Abel. Si Abel ay righteous. Magbabasa sa Hebreo chapter 11, verse 5. Righteous si Abel, kaya lang pinatay. Tapos ito si Enoch, hindi namatayan. Hindi namatayan, physical. Inakyat sa langit, dinala sa langit. Righteous din yan. So, sa 20, ay huwag mo ng 20, sa 19, 3 lang ang righteous. 3 lang ang ligtas. No? Righteous. Ito, lahat ito, Gentiles makasalanan. Maging si Abraham, makasalanan din yan. Kaya lang, nawala ang kasalanan ni Abraham nung nanampalataya siya sa Diyos. Diba? Kaya naging righteous din siya, naging matuwid nung manampalataya. Hindi ba ikaw ngayon nanampalataya ka na? Righteous ka na. Wala ka ng kasalanan eh. Kasi yung kasalanan mo, inapo ni Kristo, pinayaran sa krus ng Kalbaryo. Ano pa ba? Dahil by faith, dahil nanampalataya ka. Okay, di ba sinabi ko sa inyo na ang turo ko, package deal. Ay, ibig sabihin ng package deal, pamilya. Magtanong-tanong kayo sa iba. Ako lang yata nagtuturo. Kanya-kanya. Pero mayroon akong Bible verse na patutunayan sa inyo. Tingnan nyo. Bakit si dito na kay Enoch, kasi namatay si Abel eh. Bakit itong si Enoch, si Methuselah o Matusalem, bakit hindi siya righteous? Samantalang si Enoch righteous. Bakit? Kasi hindi pa uso yung Pakyaw? package. Hindi pa uso ang package. Kapira. Kanya-kanya. Kanya-kanya Totoo. sila. Totoo. Kasi Oh, si Noe, anak si Japhet. Eh si Noe, righteous. Pero hindi sinabing righteous si Japhet. Bakit? Yun na naman ang sasabihin Hindi mo. pa siya nakakapag. Kasi ito pong 3, si Abel, si Noe, si Enoch, itong 3, walang promise. Wala pa ang pangako. Kasi kanino nagbigay ng pangako ang Diyos? Kay Abraham. Amen. So, alam nyo na, yung tanong ko sa inyo kanina, na bakit si Jesus kay Abraham lang, hindi kay Adam? Di ba ito? The genealogy of Jesus the Messiah. Bakit hindi kasali yung tatay ni Abraham? Hindi kasali to, hindi kasali to. Bakit? Sagutin nyo nga. Kasi nagmula kay Abraham ang pangako ng Diyos. Yes. Ano ang pangako kay Diyos? Kay Abraham ng Diyos. Pagpapalay. Patuto. Una yan. Ano pa? Magiging, ang lahi ni Abraham, magiging kasi dami ng bituin. Kasi ikaw ngayon, kayo, ako, lahi na tayo ni Abraham. Mamaya kapabasa ko sa iyo. Hanapin mo na, Galatia 3:29. Pero mamaya ko papasahin natin. Okay. Jose, ito na. Diba? Ibalik ko na kay Abraham. Makikita nyo.
the genealogy, ang lahi ni Jesus, kay Abraham lang. Putol, hindi kasali yung tatay. Bakit? Dahil yung pamilya nga, Ate Lenny. Bakit? Ang pamilya ni Abraham, up to 1,000 generation, ito, apo niya to eh. Ito, apo sa tuhod, hanggang kaapo-apuhan. Di ba? O basahin nyo sa Exodo, Exodo chapter 20, verse 6, para malaman nyo na dahil si Abraham na pangakuan, di ba, ang sabi sa Roma, chapter 11, verse 26, ang sabi po doon, as it is written, all Israelites are saved. So, si Abraham, saved, Isaac, saved, Jacob, itong buong pamilyang ito, lahat ito ligtas. Kasi isa lang yan ang maimpyerno, magiging sinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Di ba? Tutupad yan. Pag ang Diyos nangako, tutupad. Kapag ang tao nangako, nakapako. Marami yan. Marami nakapako. 90%. Di ba? Tama yan. Nasa 90%. Pero pag ang Diyos nangako, 100% tutupad. Ito nga o save nga lahat to. At itong si Judah, 12 magkakapatid yan. Una si Ruben, sumunod si Simeon, pangatlo si Levi, pang-apat si Judah. O itong Judah ang pinagmula ng mga hari, kasama si King of Kings, si Jesus. Diyan yan kay Judah, ang promise. Lahat ito, ligtas. Sa langit ang tungo. Kaya ikaw, Nene, ngayon, kapamilya na kita, kapamilya na ang anak mo, asawa mo, hanggang kaapu-apuhan. Save. Pakibasa nga. Exodus chapter 20, verse 6. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong lahi ng mga umiibig sa akin at Amen. tumutupad sa aking mga kautusan. Amen. Ang nagmamahal sa Diyos hanggang libo-libo, up to 1,000 generation. Pagpapalain niya, katulad ni Abraham, na nagmahal sa Diyos, pinagpapala niya lahat ito hanggang kaapo-apuhan. Ano ba natin? So, pakyaw. No? Kaya, si Jesus, hindi kasali kinuha, hindi kasali kitera. Ang lahi niya, si Abraham lang ang kasali. Si Abraham lang, kasi si Abraham lang ang may pangako. Si Noah, walang pangako. Si Abel, walang pangako. Si Enoch, walang pangako. Naging righteous lang sila through faith to God. Yung mga binasa mo kanina. Ang sabi mo kanina sa Ephesians chapter 2, 8, 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Ganun lang. Kaya noon, ang salvation noon, individual. Naligtas si Abel, individual, siya lang. Naligtas si Enoch, siya lang. Yung anak niya, hindi. Ito, anak niya si Methuselah or Matusalem. Hindi yan naligtas. No? Si Noah, yung tatlo niyang anak, hindi rin naligtas, siya lang. Pero mayroon akong babasahin sa inyo sa 1 Peter chapter 4:6 saka 1 Peter 3:18 to 20. Ang sinasabi doon, itong mga namatay na to, nang mamatay si Kristo, inaralan sa ilalim ng lupa na kabilanggo yan. Inaralan sila. Ikaw, patay ka na, nasa ilalim ka ng lupa, aaralan ka ni Jesus, anong gagawin mo? Siyempre, susunod ka. Dahil pag hindi ka sumunod kay Jesus, impyerno ka. O kaya ito, halos langit din sila. Kasi inaralan sila. O, may panahon pa, makibasa. Sa'yo, 1 Peter 4:6, sa'yo, 1 Peter 3:18. 4:6, sa'yo, 3:18, 19, 20. Ipinangaral din ang Yan, magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman gaya ng lahat ng mga nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. O, tingnan nyo ha, ipinangaral daw ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Salvation! Salvation! Gospel! Yung kaligtasan, mabuting balita yan. So ipinangaral na kahit inabot na sila ng kamatayan, ang sinasabi,
Pakibasa po yung 3, ikaw na lang, nandiyan na. 18, 19, 20. O sige. 3:18. 1 Peter 3:18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Parang At hindi yan. 1 Peter ba Ay, yan? first 1 Peter 3:18. Kasunod lang nun eh. Sapagkat si Kristo na walang Oh, yan o, tingnan nyo. Oh. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng Hmm. minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay Sandali, sa dahan-dahan lang. at maging Pinoy. Si Kristo raw walang kasalanan, pero naging makasalanan dahil sa atin. Hinako niya para tayo ay hinaharap sa Diyos na malinis na. Kasi, kaya nga diba yung kasalanan mo, inako ni Kristo, binayaran niya sa cross ng Kalbaryo. Diba, liwaliwanag? O sige, tuloy mo. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sige, tuloy pa, 19. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. O, saan daw pumunta si Jesus? Sa espiritong nakabilanggo. Sa ilalim ng lupa yan. lupa. O, di ba? O, sige, tuloy. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Oh, yan yung panahon ni Noe. Nagkadamata ito. Pero ang Diyos matagal na naghahantay. Kailan lang sila naligtas? Sa panahon ni Kristo, dahil si Kristo nang ipinako sa krus, namatay, bumaba sa ilalim ng lupa, inaralan sila. Halimbawa, nandoon ka, patay ka, anong gagawin mo? Hindi mo tatanggapin si Kristo? Susunod ka na kasi impyerno yun. Oh. Kaya, God is love. Mapagmahal ang Diyos. Pakyaw-pakyaw na po ngayon ang salvation. Dati individual, sa dami ng tao noon, 3 lang ang naligtas. Si Abel, si Enoch, si Noah. Yan lang. Pang-4 si Abraham. Pero kay Abraham, mapalad tayo kasi mayroong promise. Nasama tayo. Pakibasa yung Galatia. Di ba sabi ko sa iyo, basahin mo mamaya. Galatia 3:29. Yan tayo At magtatapos. kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Di ba kay Kristo ka ngayon, tinanggap mo siya? Kaya nakipag-isa ka sa Kanya. Kanino ka ng lahi? Kayo'y mga anak ni Abraham. Anak ka na ni Abraham. O sulat ng lahi mo, up to 1,000 generation ng kaapu-apuhan, saved. Oh, di ba napakasarap kaya? Ito, hindi aksidente na pinadala ka rito. Si Lord talaga nagpadala sa iyo rito para maunawaan mo itong napakahalagang sulat. No? Pakyaw na ngayon, ha? Kaya, yan ang sinasabi ko. Yan ang lead ng Holy Spirit sa akin. Hindi ako doktrinal. Pero pwede na akong gumawa ng sariling doktrina. Pwede na. Hindi lang kasi ako nagtapos ng doctorate. Mayroon pang 6 minutes. Question and answer. Ano ba ang inyong itatanong? Sang-ayon ba kayo sa napag-aralan natin ngayon? Sang-ayon para matapos ka agad. Wala ba kayong itatanong? May kukunin akong Bible doon. O, tayo Hmm. Totoo ba lahat yung sinabi ko? Biblical naman. Di ba? Nasa Bible. Nasa Bible. Binabasa nyo naman. Inaralan kahit inabot na sila ng kamatayan. Matagal na pala naghihintay ang Diyos, Ama. Sa panahon ni Noe, dahil ang daming makasalanan nung ginunaw nga sa pamamagitan ng baha. Diba? Ay. Ate Leni, masarap pag nag-aaral ng Bible. Lalo na na pag naintindihan. pag naintindihan. No? So, alam mo ba, Ate Leni, sa langit, nag-aawitan mga angkol. Masaya Mag-imbita kami. sila. Mag-imbita kami. Kasi ako lang talaga nag-iimbita eh. Pero, Hindi, hindi, ang sikreto ganito. Bago mo imbitahin, isama mo gabi-gabi sa prayer. Manalangin ka, Lord, lalapitan ko po yung mahal ko sa buhay. Sana maidala ko siya. Dahil ang kikilos hindi ikaw, Holy Spirit.
kikilusin siya. Kaya pagyaya mo, ano ka, sasama ka agad yan. Tulad nito, si Ate Lisa. O, di ba? Ang magandang patutuan ni Ate Lisa. Nabuo na uli ang pamilya, tama ba, Ate Lisa? Okay. So, kung wala kayong tanong, may 5 minuto pa para manalangin si Ate Leni. Closing prayer. Sama mo na rin yung dalawa kong apo. Sige na, Pastor. Ano o, sa oras sa ito, nagpupuri ako pagkakasalamat sa iyo, Panginoon. Pagkaman kami ko konti, alam ko na nandiyan ka sa kalagitnaan namin ng hindi ka babaya. Lord, panalangin mo po ang ating mga kapatid na wala dito. Ipuin mo po sila upang magkaroon sila ng panahon at makapakinig ng salita. Sa obsek ko, Panginoon ko, ang may karamdaman, patuloy na pagalingan niyo po sila, ang dalawang apo ni Pastor, ang anak niya at ang kanyang manugang. Ipuin mo po pagalingan niyo. Yes, Lord. In Jesus' By your blood, O God, In Jesus' name. they are healed, O God. Ganun din naman po si Beth, Panginoon ko. Lahat ng kanyang karamdaman ay ipuin mo po, Panginoon ko, sa pamamagitan ng natay po sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling mo na ang nakakay karamdaman, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon ko, ang ating mga kapatirang na nagigilyon, si Lisa, si Mirne, at si Ana. Ganun din naman po si Pastor, Panginoon ko. Hindi mo po kami pababayaan, patuloy po kami iingatan. Lalo kami mag-umalag sa pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa akin ko. Sa iyong patuloy, pasasalamat tayo sa pangalan mo. Jesus. Amen and amen. Very good.